Yan. Ngayon ho ay pag-usapan naman natin itong nalalapit na pagbiyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Dahil si PBBM lang, no, ang leader dito sa buong ASEAN na unang inimbitahan, no, ng US President Donald Trump sa White House. So, alam nyo na, iiyak ko talaga yung mga DDS dyan. No? Iiyak ko talaga sila kasi tatay nila hindi man lang naranasan yan. Diba? So, alam nyo mga kababayan, etong ginagawa ng ating Pangulo, yung pagpunta niya sa ibang bansa, so makakatulong ho ito para sa bansang Pilipinas. Tingnan nyo naman, di ba? Biruin nyo yan. Maraming mas mayaman pa na bansa sa atin dito sa ASEAN. Pero si PBBM ang unang napiling ipatawag ho ni US President Donald Trump. So dahil dyan, umiyak ho ang mga DDS, mga kababayan. Dahil mukhang hindi ho nila matanggap ito. Pero ang tanong dito, sa biyaheng ba ito, sa biyahe ba na ito, hindi ba kasama ng Pangulo, tayong mga Pilipino? Sa karangalan, kung ano man ho ang maging mapag-usapan, hindi ba kasama ang buong Pilipinas dyan? Siyempre kasama tayong lahat. Diba? So alam naman natin, yung mga huling tatlong biyahe ng ating Pangulo sa Amerika ay nagbunga yon. No? Malaking benepisyo sa atin dito sa bansa natin ang huling tatlong biyahe ng ating Pangulo diyan sa Amerika. 'Di ba? Oh. Kabilang na dito, no? Ang mas pinalakas na ugnayan pang-ekonomiya. 'Di ba? Oh, isa na din dito ang pagdami ng foreign investment trades at mas malalim na kooperasyon sa infrastruktura, enerhiya, patunay na masigasig na nagtatrabaho ang Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. 'Di ba? So ganun ho. 'Di ba? Ganun ho ang makakatulong ho sa bansa natin. 'Di ba? So ganyan po ang pag bumisita ho ang Pangulo natin doon. Siyempre, mga kababayan, alam niyo naman, Amerika yan. 'Di ba? So, tingin ko, mas may magaganda pa tayong balita after ng pagpupulong ng ating Pangulo at ng US President. 'Di ba? So, alam niyo kasi, ito, may paparinig ako sa inyo na DDS na talagang number 1 na baser to ng ating Pangulo kasi kilala nyo naman to. Kasi alam nyo ho mga kababayan, siya kasi kung ano ho nangyayari sa kanya ngayon, di ba nandun sa Netherlands, kung ano ho nangyayari sa kanya, pinupolitika doon sa PBBM. Mga kababayan, ito lang liwanagin ko sa lahat natin mga kababayan. Si Harry Roque ho, hindi po yan, no? Hindi yan magkakaroon ng kaso kung wala ho silang ginawang mali nung panahon nila. Diba? So, hindi ho kasalanan ng Pangulo. Kung ano man ho ang nangyayari sa kanila, sila ho ang gumawa niyan, hindi ho ang Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya wala hong kasalanan si BBM kung ano man ho ang nararanasan nila sa panahon ngayon ni PBBM. Dahil ang Pangulo ay sumusunod lang sa batas. Kung wala naman siya kasalanan, pwede naman siya umuwi at patunayan niya. Di ba? Na talagang malinis siya, wala siyang kasalanan. Di ba nga sinasabi na ni Panilo na umuwi dito sa Pilipinas, harapin niya ang kaso niya, abogado ka. Di ba? Harapin niya ang kaso niya. Totoo naman, abogado naman talaga siya. Bakit diyan lang sa Netherlands nagsasalita na malinis siya? Di ba? Ito ho mga kababayan, may pahayag siya dito sa nalalapit na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. So mukhang naiinggit ho ata.
itong taong to. So, puro ata inggit ang laman ng katawan nito. O, tuloy natin yung sinasabi niya. Pero balik po tayo kay Junior. Junior, hello. Mukhang hindi gumagala, hindi naging matagumpay ang iyong pagsipsip kay Uncle Sam para Mukhang hindi daw nagtagumpay sa pagsipsip si PBBM. Ano na naman kaya ito? Tuloy. makakuha ng mas magandang o mas beneficial na treatment galing sa Amerika. Isipin mo hanggang gusto mo na tayong best friend ng Amerika. Pero ang katotohanan, hindi tayo pinapansin at wala silang pakialam kung ang kanilang taripang pinapataw sa atin ay dahilan para mas magkaroon tayo ng mas mahinang ekonomiya. So mga kababayan, sinasabi niya dito na hindi daw tayo pinapansin ng Amerika. Pero best friend na magkaalyado talaga ang bansang Pilipinas. So hindi daw pinapansin, pero tingnan niyo naman, PBBM, unang ASEAN leader na iniyayahan ni Donald Trump sa White House. So, tingin ko, ito ho, binubulago nilang kanilang mga viewers, no, ni Harry Roque patungkol dito ngayon sa balita na nalalapit na pagbisita ho ni PBBM doon sa White House sa Amerika. So, hindi ho ata matanggap ito ni Harry Roque kasi nung panahon nila, hindi man lang sila ata naimbitahan. Ano? Biruin nyo, sa buong ASEAN, si PBBM ang unang inimbitahan no, sa White House. Di ba? So, hindi ho matanggap ata ni Harry Roque ito, mga kababayan. Kaya ngayon, kung ano-ano na lang ho ang sinasabi niya kay PBBM, di ba? Na hindi daw tayo pinapansin kahit ano daw ang sip-sip ng ating Pangulo, hindi daw pinapansin ng Amerika tayo. Pakinggan pa natin sinasabi niya. Ang ibig sabihin ay mas kakaunting pagkain sa hapagkainan. Kakaunti ang pagkain sa hapagkainan. Tamad yun. Tamad yun magtrabaho. Ikaw ba kaunti na ho ang pagkain mo sa hapagkainan? Paunti na ng paunti dahil paubos na yung budget mo o meron pa o marami pa yan. Sige lang, mauubos din yan. So concern ka pala di bigyan mo ng pagkain. Mga DDS na nagrereklamo, dapat binibigyan mo ng pera. At sabihan mo rin sila na magtrabaho para hindi sila nagrereklamo na nagugutom sila. Di ba? May 20 bigas na ngayon. Di ba? Kaya mo nang bumili ng 20 pesos na bigas. May pambili ka na ng ulam mo kahit 20, sardinas. Di ba? May pambili ka na. Sos, makakakain ka na. Hindi ka na magugutom sa panahon ni PBBM. Kasi may 20 per kilo na bigas na. At mura ho ang bigas ngayon. Hindi ho tulad ng dati. Tulad nyo, di ba? Tulad dati ninyo na kayo naman ang dahilan. Kaya talagang bumulusok ang presyo ng mga bilihin dahil hindi nyo alam, kontrolin kung paano kontrolin ang mga bilihin ng panahon nyo. Ngayon, sa ating Pangulo na nakokontrol na, si BBM pa ngayon. Si BBM pa ngayon ang hindi alam patakbo dito sa bansang Pilipinas. Wow, ang lupit. So ito ho, tingnan nyo itong sabi niya dito. Ay sinabi ho dito si Harry Roque. So ito ho mga kababayan, yung sabi niya po. Pagkakataon mo na daw, Senador Amy, na patunayan, nakakampi ka ng mga Duterte. Muling hinahamon ni dating spokesperson Harry Roque, si Senador Amy Marcos, na patunayan ang paggamit di umano ng illegal na droga ng kapatid na si Pangulong Marcos. So, ayan ho ang kailangan, patunayan ni Senador Amy Marcos sa mga DDS o sa kanila na talagang kung ang loyalty niya sa mga DDS. So, kailangan na gumawa na si Amy Marcos ng hakbang
o ilaglag niya si PBBM, pero matagal naman natin nakikita kung ano hong ginagawa yun sa ating Pangulo, kahit kaliwat kanan na ang pambabastos ng mga leaders, diba? Kahit patay na nga si PBBM, pinagbantaan na yung buhay ni PBBM at First Lady, wala pa rin tayong naririnig na pahayag galing sa kanya. So, ito naman ito, may ano din dito siya, may isa pa sa pahayag dito, ito. Ito pa, may sabi siya hindi ako naniniwala na hindi si Senador Amy alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga ang iyang kapatid. So sinabi niya kasi, mga kababayan, na content ko na rin ito, nakaraan, sinasabi niya na nagkwento daw mano si Senador Amy sa kanya na si BBM hindi naman nakita ni Senador Amy Marcos na gumagamit. So, ibig sabihin, alam na ni Harry Roque, sinabi na ni Senador Amy, pero ang gusto niya, patunayan ni Senador Amy Marcos na siya ay loyal sa mga Duterte. So, gusto ni Harry Roque, gumawa ng kwento si Senador Amy. Yun ata ho ang gusto niya. Kasi sinabi na ni Senador Amy sa kanya mismo nang galing din kay Harry Roque na sinabi daw umano ni Senador Amy Marcos doon sa dahig nung nagkita sila na hindi ho nakikita ni Senador Amy na gumagamit si PBBM. Yun naman ho talaga ang sinabi ni Harry Roque din sa kanyang video. Kasi sabi niya dito, patunayan ni Senador Amy Marcos na kung ang loyalty niya sa mga Duterte, kailangan gumawa ng kwentong hindi naman totoo. Katulad ng ginagawa ho ni Harry Roque. So, ganun ba yun? So, kung yan talaga, Roque, kung ikaw ay talagang mapatunayan mo sa sarili mo yung mga sinasabi mo, kasi nahamon kaya ni Atty. Claire, kung ikaw na nag-aakusa ay may patunay, ilabas mo yung ebidensya mo, kasuhan mo si BBM, ipakita mo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino, kung talagang gumagamit ho ang Pangulo. Yung hindi AI, Kayo, ano masasabi nyo? Diba? And maraming salamat.